Amen. Salamat po sa buhay po ni Sister Marity sa kanya pong inawit, In Christ Alone. So, yun yung kumbaga summation or uh, totality ng dahilan kung bakit po tayo nandito. Ano po? So, tayo po ay sa Panginoon at sa Panginoon lamang. At ang kaligtasan po natin ay sa Panginoon lamang. So as he said in John 14, ano po, that he is the way, the truth, and the life, and no one is able na makapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaya tunay po na purihin natin ang Panginoon. Ano po, purihin natin siya sa kanyang biyaya na buhay na walang hanggan. Sa kanyang sacrifice, sa kanyang example, sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, purihin siya. Amen? So, ngayon po, ay dadako na tayo sa ating pong mensahe, mga kapatid. So, ito po yung continuation pa rin ng ating series about love o pag-ibig as fruit of the Spirit o bunga ng Espiritu. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13. Bilang isa ho sa passage na atin pong pag-aaralan about love o pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13. So, ang buong chapter po ang atin pong babasahin sa bagong ito. So, tayo po isang daling tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It doesn't rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Alam aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito sa pribilehiyo na kami po ay patuloy niyong turuan ng inyong pong salita. And make us realize kung ano po ang amin pong mga kakulangan upang may pamuhay namin ang pag-ibig na bunga ng Espiritu. At patuloy o Diyos, kami po'y umaasa sa Santong Espiritu, sa kanyang illumination, at inyong pong salita ay patuloy po naming ingatan sa amin pong mga puso bilang kagustuhan naming sumunod sa iyo pong kalooban. At ito po ang katangian ng iyo pong mga lingkod, Panginoon. At ang tagapagsalita na inyo pong gagamitin sa umagang ito ay gamitin niyo po lamang na instrumento, itago niyo po lamang sa likod ng iyo pong kabanalan. Ikaw lamang ang mailuklok namin sa iyo pong tronong marangal sa amin pong mapapakinggang salita. At ang lahat ng ito ay patuloy naming ibinabalik sa iyo ng may kapasalamatan. Purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So now we are on the third part ng ating pong series about the virtue of love. So nung Wednesday po,
Pinag-aralan po natin the first point, that is the fount of love, and that is God. So, walang ibang pinagmulan ng pag-ibig na itinuturo ng banal na kasulatan kundi ang Diyos lamang. That's why God is love. Ang Diyos ay pag-ibig at hindi lamang po ang Diyos ay nagtataglay ng pag-ibig. Kaya, we have the fount of love, which means that love, na ang pag-ibig na ito ay hindi nauubos. Ito'y patuloy na bumubukal sa puso ng ating Diyos. Kaya kung hindi dahil sa pag-ibig na ito, wala ho tayo ngayon sa ating gawain. Wala ho tayong kaunawaan patungkol sa kung papaano maliligtas ang isang tao. Wala pong banal na kasulatan na panghahawakan natin patungkol sa buhay na walang hanggan. Wala ho tayong mga pagpapalang espiritual na ipinangako. Sinabi po ng aklat ng Efeso, wala ho tayong panghahawakan kung sino po ang nagligtas sa atin kung hindi po dahil sa pag-ibig ng Diyos. So lahat ng mga bagay na meron po tayo ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Ano man po ito may spiritual o kahit material, yan po ay tanda ng pag-ibig ng ating Panginoon. And higit sa lahat, ang pag-ibig na ito, sinabi po ng aklat ng Roma, He demonstrates His love toward us sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Noong tayo'y makasalanan pa, in that we were yet sinners, He died for us. Christ died for us. So we have the fount of love, ang bukal ng ating pag-ibig. Ikalawa po is the features of love. So we have God's love, which is saving. So nakapagliligtas and meron pong purpose. Kung kaya't sinabi po ng Juan, John 3:16, so ano po yung pag-ibig na sinasabi doon? That God so loved the world, He gave His one and only Son. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, so that is the purpose sa kanyang pagbibigay ng kanyang anak. Whoever believes in Him shall not perish. So, sino mang mananampalataya sa Kanya'y hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why the love of God saves, or it is saving. It also endures forever. Psalm 136 verse 1. Let us give thanks, for His steadfast love endures forever. The loving kindness of God reminds us how great He is. Tunay po na dakila ang Diyos kay buti ng ating pong Panginoon, kagaya po ng ating awitin kanina. Ano po? Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat umaga, sa lahat ng panahon, siya'y Diyos na mabuti. The love of God also secures us. Romans chapter 8, sabi po doon, no one shall separate us from the love of God. Walang sino mang makapaghihiwalay sa atin, ni ang kamatayan, ni ang bagyo, ni ang anumang pagsubok sa buhay, ni ang mga may kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Nakapagpapatawad ang pag-ibig din ito ng Diyos. Kagaya po ng isa sa mga wika ng ating pong Panginoon. Una, Ama, patawarin mo sila, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa, bagamat ang ginawa ng mga taong ito sa Kanya ay pawang hindi karapat-dapat sa Kanya. Siya'y niluran, siya'y pinako sa krus, siya'y binugbog, siya'y kinutsa, dinusta, di ba? So lahat ng masasakit at mga pagpapahirap na pwedeng gawin sa isang tao ay ginawa nila sa Panginoon. Ngunit sa kabila nito, nanaig pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. At ang pag-ibig din ito, so the love of God doesn't put us to shame. So hindi tayo papahiya at bibiguin ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't meron po tayong pag-asa. Romans chapter 5, verse 5. So the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. That's why the love of God changes us. Ito ho ang bumabago sa atin. Pag-ibig ng Diyos ang nagtulak sa atin sa pagbabago at tunay na pagbabago mula sa pagiging makasalanan. Ikalawa po is of Christ's love o ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. So aside of the love of God, so we have the love of Christ as He exemplified sa kanyang pagiging tao, sa kanyang earthly ministry. First, it is characterized by humility o kababaang loob. He washed
the apostles' feet in John chapter 13 bilang example sa kanyang mga alagad na kayo din ay maging lingkod at hindi maging Panginoon. Kagaya ng sinabi ng Panginoon na siya'y naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maging lingkod. And also, it is characterized by sacrifice. He laid down His life. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya sabi po sa John 15, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Para sa kanyang mga minamahal. And it is characterized by compassion. So, yung pong account about the death of Lazarus, nasaksihan ng Panginoon ang pagdadalamhati ng mga naiwan ni Lazaro at ng mga naroon at ang Panginoong Hesus ay tumangis. Ngunit ang pagtangis ng Panginoon ay hindi lamang para sa kanyang kaibigan, kundi kasama rin sa pagtangis na ito ng Panginoon ang nakaambang kamatayan para sa lahat ng mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Kaya hindi po totoo na ang Diyos ay walang pakialam sa isang taong namatay. Hindi po ibig sabihin na pag may namatay na tao, siya ay masaya sapagkat nanaig ang kanyang hustisya. Pero ang puso ng Panginoon ay namimighati sa isang taong walang pagkakilala sa Kanya at namatay sapagkat tanda ito na siya ay mapapahiwalay sa Kanya na magpasawalang hanggan. So, yun po ang makikita natin, pagdating sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hindi siya masaya sa kamatayan ng isang taong walang pagkakilala sa Kanya. Hindi ho natutuwa ang isang anak ng Diyos o nagagalak ang isang anak ng Diyos sa kamatayan ng isang taong hindi nakakilala sa Kanya. Kaya, hindi ho maganda, na pananalita na mabuti nga, nasa impyerno na. Pag may nabalitaan tayong namatay. Okay? Ngayon po, ang ating titingnan is of Christian's love o ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Since we are followers of Christ, we know na ang ating model is no other than our Lord Jesus Christ. But makikita din po natin sa mga katangian pong ito, so sa mga sumusunod na katangian, kung ano po ang expectation ng ating pong Panginoon sa atin na dapat nating ipakita bilang kanyang mga tagasunod in terms of love o pagdating sa pag-ibig. So, it must be sacrificial. So, hindi lamang tayo umiibig sa pagkakataong hinihingi ito sa atin, kundi nandoon yung ating preparedness na ibigay ang pag-ibig na ito kahit hindi nila hinihingi. In 1 John chapter 3, mababasa po natin mga kapatid. 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Okay. By this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So, paano mo mapatutunayan at totoo ang iyong pagmamahal sa iyong kapatid kung hindi mo gagawin ang isang bagay bilang tanda ng iyong pag-ibig? So, ang sabi po dito, how does God's love abide in Him? Pag sinabi mo lang na, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. But there's no action. Walang paggalaw, walang pagkilos mula sa atin bilang pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating kapatid. Sinasabi lang natin. It's the same as what we call the hypocritical na pag-ibig. Ano po? So, ito yung pag-ibig na mapagpaimbabaw sapagkat sinasabi lang natin but deep inside sa puso natin nandun yung ating hate and jealousy sa ating kapatid sa pananampalataya.
Kaya, again, Christians' love first must be sacrificial. You are not, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa Kristiyano. Hindi ka nag-iipon ng stress sa iyong puso. Lagi mong iniisip ang iyong kapatid. Bakit baga itong kapatid kong ito'y ganiyon? Ano? Kundi sabi dito, maging sacrificial ang pag-ibig na ito. Tulungan ho natin at ipakita ang pag-ibig na meron po tayo. Kung tunay nating nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, ano pong sabi dito sa verse 16? We ought to lay down our lives for the brothers. Handa ba nating isakripisyo, mga kapatid, ang anumang meron tayo para sa ating minamahal sa pananampalataya? So, ganun po ang measure na mababasa po natin dito, but it doesn't mean na mapapantayan po natin yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. It costs His life, di ba? Buhay ng Panginoong Hesus upang ang buong mundo, ang lahat ay maligtas. Bagamat hindi lahat ay mananampalataya. But here, ito ho ang pattern po natin. Kailangan na makita ho sa atin na handa ho tayong magsakripisyo para sa ating kapatid. Pagsasakripisyo ng ating sarili para sa ating kapatid. At hindi lang puro sarili natin ang ating iniisip sa paglilingkod natin. Yung paglago nating espiritual, pero yung paglago ng ating kapatid, hindi natin iniisip. Diba? Kaya, it must be sacrificial. Okay? Next, our love must be done in compliance to God's commands or with the commandments of God. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ay tanda ng pagsunod natin sa mga kautusan o sa utos ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na ang pag-ibig na yan is only from the bottom of your heart, na hindi ho natin, kumbaga wala tayong consciousness na ito ay ayon sa kautusan ng Diyos or outside sa utos ng Diyos natin ginagawa, kundi in compliance with the commandments of God. In Romans 13, makikita din po natin ang sinasabi po dyan. Romans chapter 13, verse 8. Okay. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. So sabi diyan, the one who loves another has fulfilled the law. Ginaganap natin, sinusunod natin, tinutupad natin ang kautusan kung tayo nagmamahalan sa isa't isa at hindi nag-iiringan o nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore, love is the fulfilling of the law. Sabi nga, sinusunod natin at tinutupad natin ang kautusan ng Diyos. Matthew 22, love your neighbor as yourself. Ano po? Kasama ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya walang Kristiyanong hindi umiibig. Walang Kristiyanong nabubuhay sa galit. Walang Kristiyanong nabubuhay sa paninibugho o selos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. It must be done in compliance
to God's commandments. Kung mula sa puso ang pagsunod natin sa salita ng Diyos, hindi ganito. Ano po, yung mga nabanggit ko kanina, hindi ganoon ang ating damdamin para sa ating kapatid. Sapagkat sila ay minahal ng Panginoong Hesus. Tayo man ay minahal ng Panginoon at sila din. Kaya ang pagmamahal din natin sa kanila ay maging katulad ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Okay? So, that is the second. Ano po? Nakatangian po ng pag-ibig ng Kristiyano. And number 3, it must be Christ-like. Kailangan maging katulad ng sa Panginoong Hesus ang pag-ibig na ito at hindi lamang sinasabi natin. Ephesians chapter 5 verse 2. Okay. Efeso. From verse 1, babasahin ko po, tingnan po natin. Therefore, be imitators of God and, sabi diyan, as beloved children. So, be imitators of God as beloved children and walk in love. So, you walk in love because you are first loved by God. That's why beloved children. And walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us. Napakalinaw po, di ba? Very straight ho ang salita ng Panginoon sa pagsasabi na ang pag-ibig ng isang ligtas ay maging katulad ng pag-ibig ng Panginoon na kung saan ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya pagbibigay, ang pag-ibig ay pagbibigay. Hindi yan taking from our brothers and sisters in Christ. We are taking advantage ng ating kapatid, kundi giving. Kung anong meron tayo, ibinibigay natin para sa kanila. That is a fragrant offering and sacrifice to God. Mabango. Mahalimuyak, sabi yan, na alay sa Diyos. Samyo sa Diyos. Fragrant aroma sa Panginoon. Paano magiging fragrant yung ating service sa Diyos kung sa pagharap natin sa Kanya'y meron tayong itinatagong kulo o galit para sa ating kapatid o sa ating kapwa. And we know that God sees, sabi nga, everything. And He knows everything. Alam niya ang lahat at nakikita niya ang lahat sa atin. Wala tayong may tatago. Kaya baka mapasama po tayo sa sinasabi ng Panginoong, woe to you, hypocrites. Okay? That's why love must be done sacrificially, obediently, and in conformity to Christ. Ang pag-ibig ng Kristiyano ay dapat gawin natin ng may sakripisyo, ng may pagsunod sa utos ng Diyos, at ng pagtulad, in conformity to Christ. Pagtulad natin sa ating Panginoon. Kaya nga, Christian, followers of Christ. So that is number 3. Third subpoint natin sa second point. The features of love. And now, tayo po'y pupunta sa number 3. So we have the fame. In other words, the preeminence, the excellencies of love. That's why love is mentioned first as fruit of the Spirit. Sapagkat kung wala ito, ano pong sabi ni Paul sa binasa natin kanina, 1 Corinthians 13? I am nothing. Wala akong kwenta. I gain nothing. I am nothing if I don't have love. Kung wala akong pag-ibig. Kaya, 1 Corinthians, mga kapatid, tingnan natin. Kasi meron pong kumukote nito, mga sikat.
But they use this passage in reference po sa kanilang definition about love. Pero kung titingnan po natin ang context po ng 1 Corinthians 13, it talks about gifts. Between 12 and 14. Kasi ang topic po dito ni Paul is about spiritual gifts. Ano po? 1 Corinthians 12 and 14. So in between, nandun po yung love o pag-ibig. Okay? Kaya kung titingnan po natin, ang sabi ni Paul, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Ako man ay may kaloob sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Sabi niya, if I speak in the tongues of men and of angels, pero wala akong pag-ibig, ako'y isa lamang batingaw na umaalingaw-ngaw. Isa lamang akong gong. Sabi niyan, noisy, gong. Ingay ka lang na nakaka-irita sa tenga kung walang pag-ibig, sabi niya. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. May kakayanan man akong gawin ang mga bagay na imposible ayon sa spiritual na kaloob na meron ako, but kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Walang silbi. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing. So hindi lahat nung nagbuwis ng kanilang buhay ay masasabi nating may narating ang kanilang ginawa. Halulungkot man. Kaya sabi ni Paul, if I give away all I have, even if I deliver up my body, kahit man ibigay ko ang aking katawan para sunugin, to be burned at stake, sabi nga, I gain nothing if I do not have love. Kaya, this is vital, brothers and sisters. Vitally important sa buhay ng isang Kristiyano. Pag sinabi nating vital, pag wala yan, hindi ka mabubuhay. Ano po? Hindi tayo mabubuhay spiritually kung walang pag-ibig. Bahagi ng buhay natin ang pag-ibig. Kaya sa verse 4, ano po sabi dito? Love is patient and kind. It doesn't envy or boast. It is not arrogant or rude. It doesn't insist on its own way. It is not irritable or resentful. So tingnan po natin, pero hindi po natin matatapos to. Medyo mahaba itong portion na ito. Kaya may kasunod pa ho yung ating series. But hanggang 5 po muna ang ating titingnan po dito po sa mga katangian po ng pag-ibig or the qualities or excellencies of love. So we have number 1, love is patient. Ang pag-ibig ay mapagtimpi. So kaya the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Hindi manggagaling ang patience sa pusong walang pag-ibig. It must, sabi nga, come from the heart na marunong umibig. At ang karunungan o ang kakayanan nating umibig ay biyaya sa atin. Kaya, fruit of the Spirit. So, ano pong ibig sabihin ng patience? Again, it never retaliates. Ang pagiging mapagtimpi ay tanda ng pag-ibig sa pamamaraang hindi ka naghihiganti kailanman. You never, sabi nga, kailanman hindi mo inisip at ninasa na maghiganti ng masama. Okay? Yun po ang salitang patience. It refuses to pay back evil for evil. Romans 12:17. Never pay back evil for evil. Kasi ho, ang mga Greeks, so meron pong isang philosopher na ang kanyang kaisipan is vengeance is a virtue. Aristotle. So ang sabi ni Aristotle, vengeance is a virtue.
So, ibig sabihin, pagka ikaw ay sinaktan, gantihan mo ng equal doon sa ginawa niya sa iyo. So, sa kaisipan ng mga Greek, sabi doon, mabuti para sa kanila yon. Katangian na dapat ay meron sila. Taglay. But, opposite ho ang sabi ng banal na kasulatan. Because doon po sa Romans 12, ano po sabi doon? Vengeance is mine, the Lord, ano po, sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti, hindi iyo. Kaya, it never retaliates and it refuses to pay back evil for evil. Like Stephen, kung natatandaan po natin, he never retaliated nung siya po ay nangaral at siya'y binato hanggang mamatay. Ano ang kahuli-hulihan niyang sinabi bago sa nalagutan ng hininga? Lord, do not hold this sin against them. Hindi siya bumato pabalik. Di ba? Ni isang bato na ibinato sa kanya, hindi siya pumulot ni isa man at ibanilik ko doon sa mga tao. Yung sarili natin, kilala natin, pag binato tayo, bato agad na rin. Kagaya ng yung isang kasabihan na pag binato ka ng bato, anong ibabato mo pabalik? Ang ibato natin ay yung bakal na galing sa PNR. yung riles. Ewan ko lang kung kaya mong buhatin yun. Okay? So, love is patient. You're welcome to endure persecution or any mistreatment from people. Amen? Amen. So that is number 1, love is patient. Next, love is kind. So, yung pong idea po ng patience is taking. Okay? From the situation. Now, pag sinabi namang kind, it is giving. So love is kind. It means not only a desire, hindi lang na gusto mong maging kind sa mga tao, sa iyong kapatid, but working for the welfare of others. So nandun yung ating action. This is active. Pag sinabi natin kind is active kindness. Hindi lang basta mabait ka. Paano ba sinasabi ng tao mabait ka? Yung hindi ka nagmumura. Di ba? Pag ikaw ay hindi magaslaw, kumilos. So yun ang sabi ng tao, pagkabait ng batang ito, hindi maligaling. Di ba? So hindi, yun yung kumbaga criteria para sabing mabait ng tao. But here, hindi lang ho yun yung pagkakaroon ng personality mabait. Na hindi ka maligaling. But working for others' welfare. Yan. You reach out. Inaabot mo sila. Hindi lang basta ipinapanalangin mo. Bagamat mahalaga po yung pananalangin, but you work out. Kaya ang kaligtasan, sabi ng Philippians, work out for your salvation, not simply you are saved to think na ikaw ay ligtas, na maniwala ka na ikaw ay ligtas, but working out. Sabi nga, not for your salvation, but working out your salvation. Diba? Kaya sabi dito, it is working. This is generosity in action. Yung pagiging mapagbigay natin, active. Hindi yung na label lang ho sa atin ang generosity o ang pagiging mabait o mapagbigay. Kaya, love is kind. Okay? Next, love is not jealous. Hindi naninibugho o walang pagka-inggit. Kasi ang ginamit po dito sa ESV, envy. In other translation po, jealous or jealousy. Okay? So alam niyo po yung jealousy, dalawa ho yan. So we have the first example na ang sabi niya, ang statement niya is, sana meron siya kung anong meron yung iba.
Okay? So that's the first. Kung anong meron ng iba, sana meron din siya. But the second is the worst. Sana wala sila kung ano yung meron sila. So yun yung kumbaga ill-wishing na tinatawag, ano? So you wish evil for that person instead of for their good, para sa kanilang ikabubuti. So ang sabi po ng James chapter 3:14, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, and demonic. So ano ang katangian ng taong may jealousy o pagkainggit, selfish ambition sa kanyang puso? Sabi dito, it is not from above. Hindi yan karunungan mula sa taas. Yan ay sa mundo at hindi sa espiritu. Okay? And sa kaaway. This is earthly. This is sensual. Okay? And unspiritual. And of Satan. Demonic. Kung ikaw ay nabubuhay pa rin ng may puot o pagkainggit o paninibugho sa iyong puso. So sadly, may nangyayari pong ganyan. Bakit si kapatid ang galing sa area na yun, ako'y wala? Bakit si kapatid ang galing, ganito ang kanyang personality, sana ganun din ako. Ang mas masama, sana wala yung ganyang personality niya. Ako lang. Marunong pa tayo sa Diyos. Because sabi nga, lahat ng kaloob na yan ay bigay sa atin. Ano po, iisa ang pinagmulan ng lahat ng yan, at yan ay ang Espiritu, the Holy Spirit. So, kini-question natin ang karunungan ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang kaloob. Bagamat ang purpose ng Diyos, kaya niya ibinigay ito is para tayo ay maging, kumbaga, not only structured but strong as a body of Christ at maging consistent tayo sa purpose ng Panginoon bilang isang church. Tulungan natin ang bawat isa, tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Kaya ang challenge lagi sa atin, kung anong kaloob na meron ka, gamitin mo. Sapagkat ibinigay yan ng Diyos para gamitin mo. Hindi para itago mo lamang. So tayo po'y katawan. Pakatandaan po natin. Kaya wala akong pagtatangi or some kind of special treatment ang Panginoon kung kaya't mas maraming gift ang kapatid mong yan at nakikita mo sa iyong sarili na parang kakaunti lang ang gift na meron ako. But we are blessed. Tayo po ay pinagpala at binigyan ng kaloob para gamitin sa Kanya at hindi para ikumpara natin sa ating kapwa. Okay? Kaya love is not jealous. Sana walang nagsiselos dito. Ano? Nangyayari yan sa pamilya, halimbawa. Pagka, halimbawa ay doon sa isang anak ay, uy! Yan. So, mahal na mahal. Pagka doon naman sa isa ay, bakit naman ako hindi? Halimbawa ay, ba't ang laki ng baon ng aking kuya? Ganito, for example lang. Ano po? Samantalang ako ganito lang. So, nangyayari po yan. Pero when it comes sa ating church, so tinuturuan po tayo na hindi dapat ganito. Ano ho? So, ang isa-isip natin, tayo pong lahat ay may kaloob. Huwag nating isipin na mas marami o kaunti. Ang isipin natin, ito'y galing sa Diyos. At ibinigay ito sa atin para magamit natin para sa Kanya. And next, number 4, love does not brag. Love does not brag. So, doon po sa ating text, so balik po tayo sa 1 Corinthians
Okay. Teka lang po. Nasaan na yung 1 Corinthians? Okay. Kasi iba po ang word na ginamit po dito sa ESV. So, ang sabi dito, love does not envy or boast. So, boast. So, that is a brag. Ano po? So, sabi dito is, the word brag means talking conceitedly. Talking conceitedly. So, magaling siyang mapagmataas. Magaling magmataas ng kanyang sarili. And he parades his accomplishments. Always parading what he has done. At sinabi niya na kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari yan. Ano? Para bang malaki ang naging part niya sa accomplishment ng isang bagay o ng isang pangyayari. So hindi po ito katangian ng pag-ibig. Sabi dito, love does not brag. Bakit? Ang Panginoong Hesus ba pinagmalaki niya ang kanyang ginawa sa krus? No. Bakit natin yung pagmamalaki kung ano man yung naging ambag natin? Because lahat ng yan ay bigay sa atin. Kaloob sa atin ang Panginoon. Privilege. Kaya, love does not brag. Lagi tayong umaasa sa biyaya ng Panginoon. Lagi nating ipinagmamalaki ang biyaya ng Panginoon. Hindi dahil merong worthiness sa part po natin para sabihin nating ako'y pinagpapala ng Panginoon. Okay? So, isa yan sa katangian ng pag-ibig. And number 5, love is not arrogant. Arrogante. Okay? So, it is not arrogant. Pag sinabi nating arrogant, kumbaga outright, na siya ko talaga ay mayabang. So, hindi lang through his words. Kasi yung salitang boast or brag, so that's more of your speech. Pag sinabi namang arrogance, so your actions. Yun. You feel that you deserve. Ano po? Yan, na meron kung anong meron ka. So, which is the opposite of sa isang Kristiyano na sinasabi natin that kung anong meron ako ngayon, hindi ko deserve. Di ba? Yung kaligtasan, hindi ko deserve. Eternal life is a thing na hindi ko deserve. What I deserve is mapahamak sa impyerno. Di ba? But praise, sabi nga, purihin ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Purihin ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. Dahil ako'y inibig niya. Ako'y kinaawaan niya. Ako'y tinubos niya sa aking kasalanan. So yun po ang statement. Hindi yung, kumbaga, through your actions, parang sinasabi mo na you are very important. Napaka-importante mong tao. At pag wala ka, parang hindi tatayong mag-isa yung tao. Ano? O yung church. Kung wala ka. So hindi po yan pag-ibig. Okay? Kaya this is an issue of the heart. An issue of the heart. Kinakailangang saliksikin natin ang ating mga puso. Baka isa sa mga nabanggit dito ay meron sa atin. Baka hanggang ngayon, nandun pa rin ang kagustuhan nating maghiganti sa masakit na ginawa sa atin. O tayo ay isang taong kilala sa pagiging mabait pero hindi tayo aktibong tumutulong o nagpapakita ng ating kabaitan. O may pusong naninibugho o nagsiselos sa kung anong meron ng ibang tao. Laging sinasambit ang kanyang mga nagawa sa buhay at sa pamamagitan ng kanyang galaw o kilos. Sinasabi niyang siya'y importante. So sabi po ng banal na kasulatan, hindi ito pag-ibig. It is not negative. Okay? It is not
Pansinin po natin. So there are positives and negatives. Love is patient and kind. So these are positives. Next, love does not. So these are negatives. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. So yung pong salitang rude naman, sa ibang translation is, it does not act unbecomingly. So ano pong ibig sabihin yan? Having poor manners. Careless. So, di ba, ang rude is bastos. Ano? Walang pakundangan. So, yun po yung salitang rude. Wala siyang pakundangan, wala siyang konsiderasyon sa ibang tao, sa pakiramdam o damdamin ng kanyang kapwa. Yun po yung salitang doesn't act becomingly or being unbecoming. Kaya, mga kapatid, baka hindi natin namamalayan, may nasasaktan na ho sa atin. Di ba? Because of our being careless, of not being polite sa ating sarili. Sapagkat ang sabi dito, it is not, okay? It is not arrogant or rude. So yan po ang ilan lamang, ano po, or pauna, doon po sa ating pangatlong punto, the preeminence or the excellencies of love. So next, we have, love does not seek its own. So from verse 6, mapabasa po natin, or 5, it doesn't insist on its own way. It is not irritable or resentful. It doesn't rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Up to verse 13 po, so sa susunod po natin pag-aaralan. Sa biyaya po ng Panginoon. So, again, fruit of the Spirit, mga kapatid. Kung nasa atin ang Santong Espiritu, kung natatandaan po natin yung exhortation po ni Pastor Marlon nung last month, kung nasa atin ang Santong Espiritu na pinapatutuhanan natin, that's why sinasabi natin that I am adopted. Diba? Tayo ay, kumbaga, saved sapagkat tayo tinataka ng Espiritu ng katotohanan. Matapos na yung manampalataya sa mabuting balita ng ating kaligtasan. So ngayon, kumusta ang ating pag-ibig? Kumusta ang ating paglalapat ng katotohanan ng Biblia patungkol sa pag-ibig? Pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Mapakristyano man o hindi. Kailangan makita ho ang Panginoong Hesus sa pag-ibig natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Minsan pa, patuloy niyo pong ipinapabatid sa amin ang kahalagahan na palaging sariwa sa amin ang katotohanan ito, O Diyos, ng inyo pong pag-ibig. Kung paanong inibig niyo kami, ito din po ang pag-ibig na aming ipakikita sa kanila. Kaya, Ama, tulungan niyo po kami na mailapat namin ito sa aming mga buhay at maging instrumento niyo po kami na nagdadala ng liwanag ng inyo pong salita sa pamamagitan po ng aming pagsasabuhay, ng pag-ibig na inihalimbawa ng aming Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.